ng unang pananalita si Secretary Voltaire Gasmin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyong basahin ko ang una kung ang aking opening statement bago ituloy natin ang program proper. The main objective of our defense and military establishment today, in accordance with our national security policy, is to develop a credible defense capability to protect our sovereignty and strategic maritime interests. This is premised from our constitutional mandate that the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Notwithstanding our commitments to our internal security endeavors, this objective becomes even more urgent on account of the recent events in the West Philippine Sea. There is now that compelling reason for us to at least upgrade, if not modernize, our defense capability. We need to do this to enable our armed forces to execute its constitutional duty. The validity of this assertion is mirrored from the sorry state of our Air Force and naval security platforms and equipment. Indeed, we have very few and old aircraft that fly and vessels that sail, if any. The latest, the BRP Gregorio del Pilar, that recently joined our Navy, was a welcome shot in the arm to propel the upgrade of our naval capability. We continue to aspire for a modernized armed forces within the humble means of our financial resources. Meanwhile, we would be glad to settle for a steady upgrade of our defense capability as we await for our real embarkation into the stage of modernity. Thank you and a pleasant day to all. Maraming salamat po, Secretary Gasmin. Bigyan po din po natin ng unang pananalita si General Eduardo Oban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya po ng nasabi ng ating mabuting kalihim, narito po kami upang bigyan po kayo ng updates on recent developments on the Armed Forces of the Philippines, most particularly pertaining to the capability upgrade program of the Armed Forces of the Philippines. We'll be ready for your questions. Thank you. Gusto ko ring ipakilala sa inyo si General Roy De Vera Turda, ang Deputy Chief of Staff for Plans. General, opening statement. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ipahayag, kagaya po ng sinabi ng ating kagalang-galang na kalihim ng tanggulang bansa at ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kung ano na po ang tayo ng ating pagpupunyagi na mapaunlad ang ating sandatahang lakas upang ito'y maging mas makatugon sa anumang ipag-uutos sa amin at anumang ipagagawa ng naaayon sa ating saligang batas at ipapahatid sa atin ng kataas-taasang namumuno ng ating pong bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At panghuli ay hihingan din ho natin ang unang pananilita si Brigadier General Gilbert Roa, ang Judge Advocate General ng Armed Forces of the Philippines. Good morning. We are here as stated by our Secretary of National Defense to give you update and information regarding your armed forces. Good morning. Maraming salamat po at sa pagkakataon na ito ay tatanggap na po kami ng mga katanungan tungkol sa mga gusto pong tanungin sa ating mga panganauhin sa araw na ito. At bibigyan natin ng unang katanungan ay manggagaling kay Bing Formento ng DCRH. Magandang umaga po sa inyo, sirs, mga sir. Sa ngayon po, ang usapang pangkapayapaan pa rin sa panig ng MILF at NPA ang mahalagang tinatalakay ngayon. May lumalabas pong balita sa
Yung daw pong sumisira dito sa talks ng CPP-NPA sa gobyerno natin ay ang mga hardcore communist rebels dito sa mga kanayunan natin at hindi nakikipag-ugnayan sa top level nila. Totoo ba ito? Meron kaming mga nakukuha mga balita na hindi masyadong kontrolado ng leadership ng CPP-NPA or NDF yung mga commanders nila sa grounds. There is very loose organization, there is very loose control. Kaya nagiging ganito ang mga lumalabas na balita. Balit kahit papano, ang mga tao natin sa grounds ay nakaka-reach out to them at nakikipag-ugnayan. At pag nakikita mo naman na pagka nagkakaroon ng tigil putukan, marami ang bumababa at nakikipag-usap at marami rin ang mga sumusuko at sumasama na sa ating society. Pero ang hindi pa ho napipigil ng ating pamahalaan, yung pong extortion activities na ginagawa ng mga NPA. Yan ay hinaharap ng Armed Forces of the Philippines. Most especially in the countryside. Yung dun sa mga pangingikil nila dun sa mga legitimate loggers, yung miners. At dito naman sa syudad, dito pumapasok yung National Police natin na nagbibigay proteksyon at minomonitor yung mga extortion activities na ginagawa nila sa ating mga businessmen at saka mga business establishments. Another last question po para kay General Oban po. Yung mga sundalo daw po na isinasangkot noong dayaan ng 2004 sa national election, hindi pa naman pinapangalanan. Pero kung ito po ba'y pangangalanan, magsasagawa ba ng investigasyon ng AFP tungkol dito? Gaya ng aming nasabi na in the past, no, yung aming pananalita, ang Armed Forces of the Philippines ay kaisa sa lahat, sa majority sa atin, sa bayan ng Pilipino for its quest for truth and justice. And so if kung itong mga ating kasundaluhan na nasasabing nasasangkot sa naging irregularity during the 2004 elections at ipinatawag ng proper legal authorities under legal proceedings, kami po ay bukas at magkikipag-cooperate legal authorities at will make available all these active military personnel for their testimonies or statements. Salamat, sir.